Sasagot na yun ng Tigreal first face pick ng Omega if ever they decide to pick it. The counter control na binibitaw ng Tigreal. Grabe. Puro tawa. Gatot Hylos. Galit sa galit sa Revitalize to, men. Oo. Kinuha nila yung dalawang hero na sanay gamitin ni Chuck, no? Oo. Among the Yung players sagot exists ng the Omega dito. Ay, experience. oo nga naman, tama nga which naman. I was Sila made kumuha ng for. Eve. Even though may Glorious Pathway, even though may Avatar of the Guardian, medyo problema din kasi pag binigay mo yung Eve sa AI Esports. Kasi ultra slow yan, tapos may pang-habol sila. So parang might as well take it. For Smart So yung Omega. parang lesser of all evils na lang, lesser of two evils na pinili na lang nila. Kasi pag ako yan, hindi ako magpipili ng Eve kasi yun nga, Hylos at saka Gatot Kacha yung kalaban. Parang yung formasyon na sinet up mo, ang dali lang mapabasag. Yeah. But then again, 3 picks ka agad para pahirapan yung Eve dito ni Okir. Yep. Kailangan niyang tindihan yung pwestuhan niya pagdating sa mga team fight, and of course yung pag-pop ng real world manipulation. But now they see the horse. I mean, wala pa naman yung gold lane, pero definitely may isang XP na rito, may jungle ka na. And then you can actually telegraph kung ano ba yung mga magagandang gold lane picks dito for AI Esports. Number 1, nandiyan yung Claude. Second of all, nandiyan yung Nathan. I would say, hindi naman ganun ka pangit yung matchup for Smart Omega kasi if AI Esports does not pick Moskov in the 4th pick, I would say Jom just takes it away. So magmo-Moskov na lang si Joe. I get it. The Moskov Eve, good usual pairing. Again, yung extra knockback makakapagtulong sa team fight nila. And if ever masira yung formasyon, yung magagamit mo yung knockback mo para maibalik mo sila sa loob ng real world manipulation. Yup. Ay, gusto mo lumabas ha? Balik ka dyan! Bawal! Dito ka sa barangay! Fun is all that Ito matters. na yung barangay world manipulation. No. Alam mo kung ay tanggalin na din yung tig eh. Para tanggalin mo talaga lahat ng pwede piliin ni Chuck, no? Yeah. And Cho. Maybe Cho. Yung isang combo na naalala ko, di madalas siya nakikita pero parang nakakainis. Is yung Ruby Eve. Alam mo na-mention din yung Eve eh. Yung ayaw magpalabas. Yun lang. Pero sobrang dependent yun sa hindi tayo lalabas ng real world. Na baka mabully lang din yung Ruby kasi ng Hylos Gatot. Oo. Yun yung mahirap. Pero I think he's played this matchup before. If I'm not mistaken, that was week 2. Ng regular season ng MPL. Na constantly parang pinagtatapat nila yung Ruby sa Hylos. So they do go for the take ban, which sabi ni Renmer kanina makes a lot of sense kasi dikit-dikit dito yung AI Esports. Baka mamaya madami pa yung Hayabusa. But still, Cho is definitely up there for for Chaco to pick up. Ano pa rin naman, pwede pa rin naman ilabas ni Chuck Mamba yung kanyang stellar Cho performance. Tinanggal nila yung Nathan. Interesting. I was thinking kasi na tulad nga binanggit ko kanina, parang dapat matik 4th pick Nathan na to. They could have just answered with a Moskov. Siguro ang takot lang nila is baka mamaya kasi mapunta sa kanila, let's say hindi kinuha ng AI Esports, mabilitan silang kunin, tapos bigla mag-Moskov yung AI. I think AI better Esports, mag-irithel na lang sila eh. Not AI. AI Esports. Yeah, I feel ko better na lang mag-irithel. At least mas madali maglaban para sa'yo. Ay, Claude! Ako nga pala. Full time. Not sure about this though. Even though nakakawasak siya ng connection with the No man, nor Uy, girl. nag-Franco si Chuck Mamba. Yung pick-off. Franco Bea pa. Lakas ng early game nila. Especially with the Eve. I mean, usually, if you're the Franco, matatakot ka rin sa Hylos kasi pwede kang di kita magdamag niyan. But with the Eve, It's a little bit better. Mid lane. Aurora, parang kailangan Aurora, boss. Ay, oo. Pag nakatayo lang yung Franco doon, ma-freeze lang kaagad. Yeah. Kasi hindi mo naman kailangan I mean, Vex will still be okay. You can still knock it up. At wala naman masyado malalapit. Mas gusto ko lang yung crowd control layout ng The Aurora. southern seas are my domain. Grabe mas mabilis na magbitaw ng animation to. As in, ang Okay, bilis. I like the pick. I like the reason why they picked it. I also like the patch. I just don't like the wave clear. Oo. Kung early game tong Smart Omega, ang hirap sa AI para mag-defend. Ito yung lineup na pinakita kagad ng AI. Well, ito naman yung hinahanap natin, action, di ba?
Yung AI, Totoo naman. magfo-force talaga sila ng action. Yung maganda, dahil sa Kadita, parang ang taas ng chest mo, kakabawas ka kagad para ma-setapan mo yung Hayabusa. Yeah. In fairness naman, I think isa sa mga signature picks din ni Lina. Yeah. So talaga Yes. nandun yung comfort dito ng AI Esports. Ang worry ko lang talaga is if Omega finds success in the early game, how do you match the wave clear speed of Smart Omega? Kasi kung ikaw si Lina, mapipilitan ka lagi gamitan ng spell yung skill, yung wave mo. You have mana issues on the Kadita. Oo. So let's see how AI will manage it. Again, kung may endable, yung lineup to ng AI, snowballable eh. Pwede mo talaga yung snowball, pas tumakbo ka, pero pwede rin yung para sa Omega eh. Oo. Parang Depende sa takbo ng early game. parang risky, no? Na nagkadita pa sila. Na yung condition nila para gumana talaga yung lineup nila. Sobrang obvious na, uy, dapat makakill talaga tayo, guys. May pang layer sila nung stun definitely. Yung stun ng Hylos. And also, like, it's a nice answer versus the Suyu. I mean, mahirap siyang hulihin kasi dami niyang dash. Pero if you're able to land the petrified, then it's nice. But you have to make sure na hindi siya naka-immortal form. Kasi yung damage reduction niyan, napakalaking amount of damage na tinatanggal niyan. Oh, bottom lane. Nabigyan ka agad si Alita. Forced to use a BMI. Dapat naman na-force na battle spell, however. Naka-sprint. Medyo matapang actually si Alita rito. Usually, some players would go for like the Vengeance or even the Aegis kapag may hard CC or you suppress. So instead of that, he went for the sprint. Maybe just to answer the Eve. Upside. Susuntukan lang yung dalawang Brusco. Although with the second skill activation ng Hylos, Ring of Order a little bit. Naglolokohan na sila dyan. No. Yan yung bagong Esme Uranus. No. Pwede mo na lang sabihin na wag na lang nata tayo magsuntukan. Like, gentleman's agreement na yung lahat ng basic attack natin pang minion lang. Kita-kits na lang tayo sa objective. Sila mag-clear. Oo, kita-kits na lang sa objective. Ayun na, para sa level 4. Nakuha na lang ng konti yung Phobius. Pero ganun din eh. Same lang eh. Pero black. Starting Ganda ng the third pwesto of ni 4. Lina. Oo nga. Baka may mahuli dito. Baka mahuli niya yung Suyu. Pero yung positioning ni Shakno parang feeling niya baka meron. Pero wala pa. Niya, no? Oo. Ayun lang nakita. Oh, Ying with the glorious pathway. Dinaw natin na yung Suyu. Reload manipulation ginamit ni Yokir. Pero nakuha pa rin ng turtle dito. Si PS. And first blood going on the side of AI Esports. Ryota falls down. Paggamit din siya ng flicker. But that's gonna be not there for 2 minutes. And grabe yung sunod-sunod na aksyon dito mula sa AI Esports. Ito na yung hinahanap natin. So, ito yung sinasabi rin natin. Snowballable ang lineup nila. At yan yung condition na gusto mo kunin if you are a candidate. Early to Chris pero masusurprise. Kinagat kagad si PS. PS, I love you. See you later. Yun lang, bossing. Wait. Naglaho yung gold lead. Kung ako si PS bad trip, hindi ko ma-expect na mayroong Franco doon naghihintay para sa akin, tas yung Bea din. Ang malupit doon, hindi man lang nag-hook si Chakno, rekta kagat, rekta kain. Gusto mo lang pumasok sa Siguro in-expected. Shrub. Kasi, usually, dapat Oo, dapat sisilip lang siya eh. Tapos, sabi niya, ay, walang umuhok, safe ako dito. Alright, Bigla na lang. Bigla na kagad eh. Pero, again, AI Esports, holding a decent lead for now. Dahil sila din naman yung may hawak na cloths. They're supposed to be scaling, not being ahead. Pero ngayon, 4 minutes in, 900 gold lead for AI Esports. It's enough to buy time for the Claude to just do this na nagdo-double lane lang. Tapos hindi makarotate din yung top lane kasi nga hindi sila makapag-iwanan sa isa't isa. Ay, chok. And that just means na masuslow down yung game for AI Esports. Okay. Grabe. Ramdam na ramdam ni Chak Mamba. The rotations. Again, yung lakas dito ng Kadeta, yung counter set na or counter pick na pwede niya gawin. Well, kaya din mo din. 3-man to 5-man na double petrify na ganun eh. So, mag-ingat talaga sa lahat ng crowd control. Pwede i-dish out ng Hylos.
Gatot, Kadita. Tsaka yung Hylos ult nga, yung Glorious Pathway setup din pala para sa Kadita, no? Oo. Kasi nag-slow down, medyo nakakabatik nga yung ganun klaseng setup ng AI Esports. Uy! Oh my goodness. Grabe. Grabe yung pagnakaw dito ng AI Esports ng Turtle and Black. Tumara pa siya rito with the Avatar of the Guardian. Mapatay nila yung Hylos though. Pero Andoryu still alive. It's just Ryota and Ying XP lane trade for both teams. Medyo na-speechless ako doon. Grabe yung batuhan ng mga spells. Talagang action kung action. Naging audience ako for 2 seconds. Sa seryoso yung ginagawa niya recently is yung nag-initiate talaga siya gamit yung flicker at saka second skill para makapag-instant crowd control. At saka, get ko din naman yun eh. Kasi kung pinayagan ng Smart Omega na yung AI lang mag-set up ng lahat, edi mas madali talaga para sa sa Kadita. Yeah. So might as well, unahan mo yung Kadita, pero so far, sobrang una to, grabe, sinundan talaga ng basic attack. Grabe, lumilipat na Pobius. Ayan, tumakatalo na Pobius. Alita. Lumipat talaga. Can he go for this kill? Nag-sprint na si Alita. Actually, di pa pala. It's just full stacks on the Claude. And ginamit na yung Petrify. And rough waves mula kay Lina. Bottom lane, however, may nangyayari pang kaganapan doon. Flicker out mula kay Job. And that was the Hayabusa ult being casted on the goat lane. AI Esports ramping up the momentum. Ito yung sinasabi natin, Renmar. Netma E ang laban. Tapos napapaisip din talaga yung Smart Omega na, I mean, this could have been the effect ng game number 1 wherein kalaban mo yung Loi, mag-iingat ka sa bush. Ngayon, kalaban mo yung Kadita na hindi, pwede lang siya maghintay ng matagal sa bush eh. Kaya napapaisip din yung Omega na, uy, safe ba tayo dito pumunta? Oo. Meron ba Kadita dito? So, hindi sila abante na masyado. So, ngayon, dinadaan naman sa classic Filipino textbook macro play. Tulungan lang yung marksman nyo, kumuha ng mga tore, pero matatrade din yan naman ng AI Esports. Yep. Actually, One both sides good hook. ganun eh. Tulong marksman, kuha tore. Feeling ko, one good hook galing kay Chuck Mamba, mapapaigot yung laban. So, kailangan sa Claude, man. Glorious Pathway ginamit na ni Ying. Zoning out the remaining members of Smart Omega habang tinatapos ni PS yung Turtle, and ninanakaw naman ni Alita yung orange buff ni Andoryu. Grabe, pinakitaan din ng sistema at ng macro. But, okay, wala mahook. Pero yun, kada gamit ng Glorious Pathway, alam na ng Omega na sa sobrang lupit ng lineup ng AI with the Kadita, with the Gatot, na yung Glorious Pathway, sinyalis na yun na nagsiset up na sila eh. Yup. Kasi di ba minsan pag may kalaban ka na Hylos, yung Glorious Pathway, minsan ka okay lang na, okay, dito lang muna ako. Tingnan lang muna natin. Pero dahil nga sa team si Kadita, may Petrify pa siya. Gusto mo talaga mag-out ka agad eh. Sobrang delikado kung doon ka ba, no? Ay, nako! Andoryu! Dami niyan, boss. Andoryu, Dami tawagin mo yung niyan. barangay! Makakalabas ka ba? Glorious Pathway ginamit na para mag-slow down yung Hylos. Ay, yung Soyu. And wala nang kawala si Andoryu sa top lane. AI Esports recognizing na alam nila na may magpa-farm na jungler dyan kasi nasa opposite lane ng Lord. Oo. Ang ganda talaga nung Kadita pick. Napapa-overthink tuloy yung Omega kung saan sila pwede pumunta. Parang kasi delikado eh. Lahat ng pupuntahan nila hindi safe eh. And si Chakdo rito, even though meron naman siyang hook, just make sure that, every bush na dadaanan nila is safe. Still, hindi enough yun. As long as wala silang kita sa mapa. Claude lang, actually, yung nagpapakita, and that allows Alita to have an incredible momentum in this game. Ang hirap ng buhay din ng Eve dito. Again, it was the Eve third pick into the Hylos, into the Gatot. Nakakagulat lang din na nagkadita bigla na checkmate. Hindi na tama yung hook ni Chakno. So, katulad lang nung game number 1, balik na tayo sa portion na ngayon naman yung Smart Omega, yung sobrang defensive tapos naghihintay ng tamang moment na lumaban. Yung maganda naman dito, nakasprint naman si Alita. So if ever, siya talaga yung mahuhuli mo. Yung masakit lang, pag, ay, yun yung masakit. Nabigyan Yun yung na masakit. nakita si Chakno ang automatic response ni Lina. Hindi nga 3 seconds killan lang. Kasi mabilis na yung cast time noon. Binawasan yung backswing, sabi ni Lina. Grabe, na-checkmate sa Kadita pick. Hirap ng buhay para sa Braco din. What a draft para sa AI Esports. Para drop May
AI de las alas pa sila. Meron pa sila mga baon. May alas pa, no? May alas pa. Di ko in-expect rin eh. Pero nung the moment nakita natin yung Kadita, it's like, uy, good trip to ha. Oo nga eh. Kasi parang mahihirapan sila pagdating sa mid-game yung labanan sa mapa. But with the early lead that they had, all Lina needed to do was just let Alita farm. And si Andorio mukhang mamatay na naman dito sa top lane. And katapusan niya na. Walang takas. Ay, grabe buy time mo. Ay, Glorious Pathway ginamit! Nilapagan ng ulti. Uy, mga 30 seconds din yan ha. Parang worth Worth it ata. Oo. Di ata makakabasag ng turret yung AI eh. Well, let's see in the mid. Kung mahuli si Chuck. Makawalan ng passive, mababanggaan. Full dive to. Si paano papasok ito ng AI Esports? Unfortunately, wala silang Glorious Pathway. So hindi nila ma-maximize yung Lord. But even then, it's still early. Maaga pa naman. May mga passive pa yung mga towers dito ng Smart Omega. But that also means may enough time pa para makahabol dito yung barangay. Makakuha ng couple of damage items on Jome, on Doryu. But do take note, tuloy-tuloy lang yung pagyaman ni Claude. So ako nga pala first lord pa lang, so wala pa yung yung charge niya. So, sobrang slow pace ng laban the last 5 to 6 minutes. Napaisip ako na second lord na. First lord pa lang yun. Yeah. 2-8 yung kill score natin, Renmar. Another relaxed game. Nung una, kinlig na ako eh. 3 kills kagad, yun nangyari. First 2 minutes. Ngayon, ilan yung nadagdag 7? For the past 8 minutes. 1 kill per minute. Baka sa game 3 natin makita yung 20 kills after 10 minutes. No? Oo. Gusto ko 2 kills per minute para medyo reminiscent of bakbakan action. Bakbakan action pa. Well, from a defensive position, masakit lang doon pag nag 40k na yung AI tas may kasama silang Lord. Pwede na sila bato ng katawan para matapos lang yung laban. Oo. Maganda yung wave clear ng Omega pero again, yung frontline yung mahirap para sa kanila na kahit sobrang gulo ng attempt ng AI tapusin yung laban, makakabasag pa sila lahat ng tore. Tapos yung tipong makukuha ng Omega, may pagkatapos ng lahat nun, may 4K, 5K deficit pa. Libreng lord na naman for AI Esports. Again, very controlled lang yung nangyayaring laban dito. Both teams don't want to lose out on anything kahit yung kill. Kasi Andorio so far has been a sacrificial lamb of Smart Omega. Delaying the Lord, cutting waves, split pushing, and hindi pa natin nakikita nag-take into full effect yung Beatrix Franco na Smart Omega. Kunti ka na ma-hook dun si Black Pero ito na, kung ako AI, again, full charge na lang Tapon Buhos katawan lahat, na lang, laban na lang buhos na lang. Glorious Pathway. Inabot nila si Chuck na rito pero hindi pa rin sila talaga maglalaban. Lord ay nandun sa may bottom lane pero may bagong set ng Lord Wave na lalabas mula sa base ng AI Esports. 1 in the mid, 2 on the side lanes. Wala pa rin ma-hook dito si Chuck Lu. Pero nakuli naman nila yung Lord. Oh, Lina! Lina! Pumasok sa kamatayan! Fast hands! Gusto niya hulihin si Ryota pero nakapag-flaker ka agad. Nasaktot na snipe lang. Or isang basic attack tas yung tama ng turret ata. Oh, bigla lang, one hit. Alam ko sinabi ko magbuhos lang pero wag naman yung ganun, boss. Oh, binuhusan ng binuhusan ng pag-asa kaso kinapos. Ay, by the way, naka-malefic god si Jome. Ay, kaya pala nahirapan din sila na mag-defend. Well, on behalf of all Filipinos, Lina, maraming salamat po. Binigyan mo kami ng chance makakamba, pero lamang pa rin ang AI Esports. Medyo nabawasan lang sobrang unti, yung resource gap. Oh, Delikado pa! Ryota, nakabot dito ni Black. Glorious Pathway, mukhang wala ng tubuhan para kay Ryota and he's gonna be taken down. Finally, AI Esports makes a move. They add one more kill
to their record. Pero Smart Omega, sabi nila, relax lang. 50 seconds pa yung Lord. Aabot si Ryota. Okay. Tignan natin makapag-depensa. Malefic Gun already for Jom. 3 kills. Masakit na ng damage. Yung Beatrix, yes. Pero kumusta kaya yung items ni Okir eh? Yun yung hinihintay ko na lang dun eh. Medyo mahapdi na rin yung Suyu kahit medyo cap na yung items niya. Mahapdi pa rin naman talaga yung damage niya. So, kailangan pa rin mag-ingat ang AI Esports. So far, 8.5k gold lead. Doesn't feel like it though. Parang lamang ang AI Esports. Not in terms of damage, just in terms of the map. Pero pag nakalabas dito yung Smart Omega, it's still very scary for AI Esports to show kasi again may Franco Bea na nag-aabang dito mula sa Smart Omega. Uy, na-check ata yun. Nakita ni Andori na at least may gatot. Hindi niya alam na may iba pa. Pero yung gatot yung natamaan may ni... Ay, ito! Ay, na-dodge. Pero di naman kinasa yung ultimate actually. Alam ko yung gagamitin na niya eh. Pero I think systematic, Lord Dance, okay? Okay, Malefic yung Gun. Claude. Oo, yung Malefic Gun na rin yung Claude. Ganda ng pwesto ni Lina dito. Pili ko, pwede pa sila mag-commit ng isang kataman dun sa long bush eh. Pero hindi. Masyado taas yung gap. Makakapasok ba ang Smart Omega? They don't have the jump. Glorious pathway kesa na naman. Ying, and hinahabol sila ng AI Esports. Avatar of the Guardian on the backside. Nasaan yung damage? Racing duet mula kay Claude dito sa may bandang likuran ng Dory. Tinamaan ni Alita. Retribution para makalayo siya. Pero yung frontliners ng Smart Omega ay patay na. Grabe. Kailangan makumit yung flicker. Para makaiwas lang sa Kadita. Pero pag nag-flicker kayo, dun kagad lalapag ni Black yung Avatar of Guardian. Tapos wala na kayong dash o pangtakas sa AOG at saka vice versa. Kung yung Gatot Gacha naman yung isa, wala na sila pangtakas sa Kadita. So again, yung combo nilang dalawa na yun, yung dalawang pang set, dalawang pang damage, dun nahirapan yung Omega dahil yung lineup nila ay static. Yung pag team fight nila kasi maglalaban sila sa ultimate ng Eve. Pero ang daming hero sa lineup ng AI na nagwawasak ng formasyon ng Eve. Pag-defend ba ang Barangay? 17 minutes in. Will this be the last team fight of this game? Medyo masakit pa rin naman yung Beatrix Ying. Dumudugo siya rito. Susubukan siyang patayin. Ni Andoryu. Patay na rin yung Lord. And hindi pa rin. Hindi pa rin susuko ang Barangay. AI Esports, kabahan na kayo. Pumapasok na tayo sa Omega Timers. Tiwala lang. Tiwala, legit kaya. May chance talaga eh. Sabi nga ni Chaku, magkakamali din yan. Hindi yun ang exact na sinabi niya, pero alam nyo na yun. Alam nyo na yun. Magkakamali din yan. Lalanggamin din yan. Oo. 5, 4, 3, 2, 1. It's Omega Mega. time! Kala nyo, Onyx lang ang my time. It's Omega time. And by the way, for the past 6 minutes, kanina pa sila nandito sa loob ng base nila. Oo nga eh. Kung may mock dito, magwawala ako. Uy! Pinoy! Trigger pa! Okay, Binurst. Binurst yung catch up with a vengeance, pero subukan sila pa yung papahamak. Jack na falls down, di na! Pinamatcha dito ng mga bala ni Andoryu. At pati na rin ni Jome. Hindi pala bala ni Andoryu. Pana pala ni Andoryu. Okay, Roper hit, pero wala nang real world manipulation dito. Mahirap nag-conceal na ang AI Esports. Pero Hayabusa, naghahanap siya ng target dito. He does have the ultimate, pero may mga minion waves eh. So hindi niya na ma-secure yung ulti niya sa target against Smart Omega. And that delay might allow Smart Omega to contest. Yun na natin, pagbalik ni Jack na yung tipong magko-conceal, tapos takbo na lang lahat papuntang Lord. Pero namamanage din naman ng AI Esports yung mga minion waves, so kailangan pa Andoryu. mag-clear ng Omega. Andoryu, kaya mo ba? 1v1? Hindi. Bigyan niya. Kita Sistema lang. No. Walang aasim. Ang hirap mag-defend sa Lord na to ah. Hindi sa itong game na to, boss, imposible, pero sobrang hirap. Sulit na sulit. Omega! Sulit na sulit yung game 2, bossing. Sulit na sulit yung game 2. Minion waves sa kita, yun lang. Sinong makakakuha ng Lord? Sinong unang uuwi?
Umuwi na si Andori Glorious Pathway na naman para dito kay Okir. May flicker, wala siyang flicker, may purify though. Pero mukhang makamatay na mukhang ito na yun. Gatrot Kacha with the Abner of the Guardian. Nakuha na ng AI Esports and Lord. Pero sa may batang likuran, Job. Sinasaro niya yung Blazing Duet. Hindi kaya na-close makapagsabayan si Matrix. Pero Chaknu, siya na lang natitirang membro ng Smart Omega alongside Job. And that might be it. Renmark, tinamahan pa yung kabayo. Pero still, 4v1 action. Against Job, kaya ba niya dumepensa? Mukhang hindi na. Immortality binili na niya. Flicker out. Pero hindi, tatapusin din ng AI Esports. And 1-1 ang ating score. Na checkmate sa draft gamit sa baon